Isa namang magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin. Ako po si Architect Ed. Noong nakaraan, nagpunta tayo sa Singapore at pinakita ko sa inyo sa 2 episode yung aking kami ni Mrs. Yung pamumuhay sa city-state ng Singapore. Tayo ay namasyal, naglakad sa street, sumakay ng public transport at tumira sa typical na bahay ng isang Singaporean. Kaya hindi tayo tumira sa hotel, no? Hindi tayo nabuhay doon na pasyal-pasyal lang, no? Experience natin, no? Yung urban fabric o yung physical, no? Political, ano pa ba? Yung tangible tsaka intangible na experience ng isang mamamayan doon sa Singapore, no? At titignan natin, paano natin matutularan? Anong matututuhan natin sa pagkakadesign ng Singapore? Check this out! Isa namang magandang araw para mag-welcome back sa YouTube or sa Facebook page. While it is true na ang urban planning ay masasabi natin, no? Ito na lang, no? Para simple lang. Pwede nating hatiin yan sa 2 proseso. Yung policy planning tsaka physical planning. Siyempre, ang pagdidesign ng isang city, hindi lang yan puro drawing. No? Hindi lang yan puro layout or physical planning. No? Meron ding policy planning. Kaya nandyan yung mga gumagawa ng mga policies. Sino-sino yun? Yung mga legislators, no? Gumagawa ng batas at yung nag-execute ng batas. Mga politicians. Siyempre, sila yung gumagawa niyan. Tapos, tinutulungan sila ng mga experts, no? Political experts at mga bihasa sa law. No? Kaya ng mga lawyers. No? Kaya ang mga urban planner, hindi lang yan mga architects. No? Meron ding lawyers, meron ding mga psychologists, teachers, no, mga nasa academe, no? Siyempre, yung mga politicians. Yan. Pero wag na tayong masyadong mag-focus doon, no? Although, yung Singapore, no, ang political system nila ay masasabi nating malakas, no? Simula noong 1965, nang naging independent sila, no? Si Lee Kuan Yew, siya yung ina-attribute nila doon sa modern Singapore ngayon, no? Si Lee Kuan Yew, yung kanila dating leader, no? Pero mag-focus tayo doon sa physical planning. Yan. Ano yung mga napuna ko doon sa Singapore sa kanilang pagkakadesign ng kanilang city na maganda, no? Pwede nating i-emulate, pwede nating tularan kapag magdi-design tayo ng mga future cities natin dito sa Pilipinas. Ang unang-una na mapapansin mo sa isang country, pag pumunta ka sa ibang bansa, nag-out of the country ka, syempre yung airport, di ba? So, makikita mo talaga kagad ang kaibahan ng airport ng Philippines. Sa kaso namin, Terminal 3, sa NAIA, kami umalis, no? Nag-depart. No? At dumating kami sa Changi ba yun? Changi Airport. Terminal 4, doon sa Singapore. At makikita mo talaga ang malaking kaibahan, no? So, pwede nating tularan yung airport nila. Ang ganda ng airport nila, eh. So, ngayon, gumagawa tayo ng mga airport dito sa Pilipinas, mga bago, no? Siguro, ganun din. Kasing ganda rin ng airport sa Singapore, no? Kasi first impression yun, eh, no? Sa isang country. Ma-experience ng turista yung lalapagan niya, no? Pagkababa niya ng eroplano. No? So, sana, sa susunod na mga airports natin, maluwag, no? High-tech, no? Maganda, no? Example, yung convenience. Dito sa Terminal 3, kung mag-charge ka ng phone, pupunta ka pa dun sa charging station, mga several steps away dun sa kung saan ka nakaupo. Kung dun ka pa na timing dahil puno yung
waiting area, doon ka mamatiming sa dulo. Medyo malayo-layo yung lalakarin mo para makapag-charge ka ng cellphone, no? Doon sa ito simple lang, no? Charging lang to, no? Doon sa Singapore, doon sa upuan mo sa gilid, pwede ka nang magsaksak. Merong charging port. Simpleng convenience, no? Siyempre, pagbaba mo ng airport, magta-taxi ka, sasakay ka sa public transport, no? At ang ganda ng pagkaka-design ng mga kalsada, no, sa Singapore. Malalapad, no? May mga 6 lane, no? Yung 6 lane na yun, puro isang direksyon lang, one way, no? Tapos yung kabilang linya rin, 6 lanes, ganun din, no? Kabilang direksyon naman. Walang traffic kasi konti yung sasakyan, no? Konti yung bumibili ng sasakyan. Sabi nila, mahirap daw kasi bumili ng kotse doon, no? Marami daw kukuning permit at magastos, no? Hindi mo pa nabibili yung kotse, marami ka nang nagagastos doon pa lang sa mga permit na yon. So, madi-discourage ka na bumili ng kotse, no? Pero bakit ka pa bibili ng kotse, no? Ang ganda-ganda ng kanilang public transport, no? Sasakay ka sa double-decker na bus, no? Hindi ma-traffic. At yung kanilang mga subway, ang gaganda, no? At yung kanilang mga lugar ay interconnected, no, ng iba't ibang mga MRT tsaka LRT, no? Ang dami nilang train, no? At yung mga train nila hindi mo makikita. Bakit? Kasi subway nasa ilalim, no? Kaya sa public transport, kahit hindi ka sumasakay pa, no, pagbaba mo sa airport, paglabas mo ng taxi waiting area, no, makikita mo, wow, ang luwag, no? Kasi wala kang makikitang eyesore na mga tren na nasa itaas, mga poste ng tren, no? Kasi nasa ilalim. Tapos maluwag yung kalsada, walang traffic. Speaking of subway, no, kwento ko sa inyo, no, yung sketch natin, no, yung konting idea tungkol sa na-experience natin doon sa subway nila. Ito, no, sample lang to, no, base sa na-experience ko. Siyempre, hindi ko alam yung eksaktong mga detalye nung subway nila. Pero ito, based sa na-experience ko, no? Dinrawing ko yung experience. Ito yung ground. Ibig sabihin, ito yung kalsada sa taas. Dito, umaandar yung mga sasakyan. Dito namumuhay yung mga tao. Dito tinatayo yung mga buildings. Sa itaas na yan. Yan yung ground. Yung ground level. Humukay sila ng napansin ko, 2 levels, no? Hindi ko lang alam, baka mayroon pang 3 levels. So, I'm not so sure kasi yun lang na-experience ko, no? Tapos, 2 levels na yun, ibang biyahe yung train sa first level, ibang biyahe rin yung train sa second level. Ibig sabihin, itong example, itong northbound na to, southbound, ito papunta sa ibang direksyon, sabihin natin east, ito west, kung gano'n, no? So, iba-iba yung linya ng direksyon ng mga train na ito, no? At sabay-sabay siyang umaandar. Sabay-sabay siyang nagbabiyahe. Ibig sabihin, napaka-convenient, no? Kasi kahit saan ka pumunta, merong train na papunta sa biyahe na yon. Isipin mo, no? Kung ganun ang Metro Manila, kahit saan ka pumunta, merong biyahe ng train. Tapos dahil nga marami silang MRT stations, nilalakad lang. Lalakad ka lang, may MRT station na mula sa bahay mo. Doon sa tinirahan namin, yung from Balam Road, papunta sa McPherson, mga ilang minute walk lang. Sabihin natin, mga 10-minute walk or less than, andun ka na sa station. Tapos may biyahe na umiikot doon sa, ang tawag nila, circular line, yung kulay yellow. Color-coded kasi yung mga biyahe ng train nila, eh. Tapos meron ding blue, may violet, may red, at may mga under construction pa. So, nag-invest sila ng malaki sa MRT at LRT. Nagsisimula na rin tayo dyan, no? At kung gagawa tayo ng maraming ganito, mas magiging convenient yung transportation. Dahil convenient yung transportation, hindi ka na maghahangad na bumili ng private na sasakyan.
Dahil nga convenient para sa lahat yung transportation, konti ang may sasakyan. Dahil konti ang sasakyan, konti ang pollution. So, hindi masyadong mainit dahil hindi masyadong mausok eh. So, medyo masarap huminga sa mga streets nila, no? Sa na-experience ko, no? Tapos yung mga kotse nila, mga hybrid. Hindi na siya yung malakas mag-emit ng carbon dioxide, no? Kasi di kuryente na, partly di kuryente, tapos di battery, no? Di fuel. So, sana ganun din sa mga kalsada natin, no? Konti yung kotse, maraming train, mas gaganahan kang pumasok sa opisina kasi hindi ka malilate, tansyado mo yung oras. Pag uwi mo, tansyado mo rin yung oras. Dahil doon, mas na-promote nila yung balance ng life tsaka work. Itatawag na work and life balance. Kasi pag uwi nila, lalabas sila sa opisina nila ng 5, darating sila sa bahay ng 5:30, makakasama pa nila yung mga anak nila, tapos pagdating ng 8 o'clock, makakapag-jogging pa sila. So, mas napopromote yung balance ng buhay. Dahil convenient yung transportation. So, maganda yung transportation system nila. Pwede natin gayahin yun. Isa pang napansin ko ay yung maganda yung pagkakaplano nila ng mga zones. So, yung tawag dun zoning. Maganda yung zoning nila. Hindi labo-labo. Partly, nakahiwalay yung residential zone sa commercial. Yan. Tapos, nakahiwalay din yung residential sa leisure o dun sa mga entertainment districts nila. So, kung gusto mong pumunta sa mall, yung malaking mall, magbabiyahe ka mula sa residence mo, sakay ka ng train papunta doon sa bandang dulo. Ayan. Tapos, yung trabaho mo naman, pwedeng lakarin mo mula sa residence mo o kaya sumakay ka ng train papunta doon sa business district. So, merong maayos na zoning. Hindi kagaya dito sa atin, yung kahabaan ng EDSA, nandyan yung merong exclusive subdivision, pagtawid, merong subdivision na hindi naman masyadong exclusive. Tapos merong mga, alam mo na, mga depressed areas dito, tapos doon merong mall na malaki, tapos dito merong mga government centers, labo-labo, no? Pero sa kanila, maayos yung zones ng mga spaces. Dahil mayroong tama at magandang zoning, hindi masyadong crowded yung isang lugar. Maganda yung distribution ng galaw ng traffic, ng mga pedestrians. At dahil maganda nga yung kanilang MRT at LRT, mas nahahatid ng mas maayos yung mga tao at mas pabilis papunta doon sa susunod na zone na pupuntahan ng mga citizens nila. Kaya yun, maayos yung kanilang zoning. Maayos din yung pagkaka-allocate nila ng mga residential development, yung mga pabahay. Yan. Sabi sa research ko, although sabi ng mga nakatira doon, magastos na rin, mahal na rin yung mga residential units. Pero sa designer's point of view, maganda yung pagkaka-design nila ng mga pabahay nila, yung housing. Bakit? Kasi ginawa nila residential complex. So apartment na 10 floors. Hindi ang development nila hindi sprawling, hindi horizontal, kundi vertical. Ano ang nagawa nun? Dahil vertical, mga 10 floors, no? Tapos, ang isang unit, mayroong mga, sabihin natin, average ay 40 to 50 square meters, no? Kagaya yung tinirahan namin. Dahil vertical siya, hindi niya masyadong na-occupy yung malaking land area. No? At dahil doon, nagkaroon sila ng maraming open space. No? At tungkol sa open space na yan, no? Related yung tema ng kanilang city. Ano ba yung tema ng city nila? Ang tema ng Singapore, yung city nila, ay Garden City.
garden, no? Talagang literal garden. Kahit saan ka pumunta, may garden. Parang ginawa nila, nag-design muna sila ng malaking garden, saka sila naglagay ng mga building. Ganon, no? Dahil nga, hindi nila sinagad yung lote, no? Ironically, no? Maliit lang ang land area ng Singapore. Sa totoo lang, sabi sa research ko, pag minultiply mo ng 400 times yung land area ng Singapore, yun yung Pilipinas. So, Philippines divided by 400, yun lang yung Singapore. Ang liit, no? Pero pag nandun ka, hindi mo mararamdaman na ang sikip. Ang liit-liit naman ng area. Hindi, no? Kasi marami silang mga open spaces, no? Marami silang parks. No? Talagang naging stricto yung kanilang policies sa paggamit ng lote, paggamit ng lupa. No? Kapag nag-develop sila ng isang plot, dapat mas malaki yung open space. Kaya mapapansin mo yan dun sa mga residential development nila. No? Konti lang yung plot, yung building footprint. Kasi nga, ito yung lote, ito lang yung building. 10 stories, ganyan. Tapos yung the rest, open, no? Park. Kaya yung mga nakatira doon sa building, kahit na economic housing lang yon, meron silang pwesto para mag-jogging, mag-walking, maglakad-lakad ng mga pets nila. No? Meron din silang area para sa huminga. No? Kasi maraming puno. Tapos maririnig mo yung mga ibon. No? Dahil nga maganda yung allocation ng open tsaka develop na o yung built environment versus yung open space. No? Kaya meron silang maluwag na space para gawin yung mga activities nila. Kasi nga, hindi nila pinuno yung lupa. Maganda rin, gayahin natin yun. Kapag nag-develop tayo ng mga cities in the near future. So, para lang i-illustrate, no? Para mas maintindihan natin ano yung sinasabi nating open space. Okay, example. Itong whiteboard na to, ito yung lote na tatayuan nila ng residential development. So, from itong malaking lote na to, magde-develop sila ng ito. Sabihin natin ito ay 10 floors na building. Residential. Tapos, meron din dito. 10 floors din yan. Tapos, meron din dito. 10 floors din yan. 10 floors din yan. Pero itong kabuuan na to, gagawin nila yung park. Yan. So, dito, yung paikot na yan, pwede kang mag-jogging dyan. Ikot, jogging, bike. May bike lanes naman sila dyan sa labas. No? So, imagine mo ito, puro puno to. Puro puno. Yan. Yan. Tapos, tatawid mo doon, nandito yung train station. Meron ding train station dyan. Malaking kalsada. Yan. Malaking kalsada. Tapos to, puno. So, na-imagine mo, no? Yung design na yan, no? Hindi siya kagaya sa atin pag nag-develop tayo ng housing. Yan, puro mga ano yan, 25 square meters, yan, tabi-tabi, tapos kalsada, 25, di ba? Dikit yung mga bahay. Sila, ginawa nila, mid-rise, 10 floors. Tapos complex. Kaya dahil dyan, kaya binanggit natin kanina, napopromote yung balance between work, life, leisure. Mas magandang mamuhay. Kasi may dignity, may dignity. May dignity yung yung lugar. Binigyan kanila ng space para mag-exercise, mag-alaga ng pets, magpasyal, no? Convenience, nga pala, convenience. Speaking of convenience, itong mga lugar na to, pagdating dito, mayroong hawkers. Yung hawkers, yun yung nila, parang karinderya. Nag-serve ng mga chicken, yung mga authentic na mga roasted duck, noodles, sarap, no?
Mura lang. Yan, tabi-tabi, isang malaking ano yan, isang malaking spot yan. Nandyan yung hawkers. May hawkers din dito. May hawkers din doon. Oh. Hawkers din yan. Kapag galing mo sa office, punta ka na lang sa hawkers, bili ka ng pagkain, iuwi mo sa family mo. So, mas napopromote yung convenience. Dahil mas convenient mabuhay, mas relax yung mga tao. Alam natin na hindi tayo Singapore. Hindi tayo kasing yaman ng Singapore. Tanggap naman natin yun. Siyempre, gaya na nabanggit natin kanina, malaki rin ang ginagampan ng role ng politika sa pag-design ng city, ng ekonomiya, para may pondo, para magawa ng ganung mga city. Tanggap natin yun, no? Hindi naman tayo kasing yaman nila. Pero, kung iisipin natin, no, yung mga principle, yung principle ng pag-design nila ng city, ano yun? Yung pagbibigay ng importance sa open space, yung pagpo-promote ng convenience, no? Dahil sa maayos na transportation, no? Pag-allocate ng tamang mga spaces para sa mga zones, residential, commercial, industrial, government civic centers. Kapag yan ang iisipin ng mga policy makers natin at ng mga planners, mga urban planners, kahit yung principle nun, may apply natin. Di malaking difference. Again, kung i-apply natin yan sa Manila, sa Quezon City, medyo mahirap na. Ang kailangan na ng mga city na yun ay urban renewal. Pag sinabing urban renewal, malaki-laking trabaho na yun. Marami kang bibilhin na mga lote, may expropriation na mangyari, bibili ang gobyerno ng mga lupa mula sa mga privately owned na mga properties, magkakaroon ng maraming demolition, magkakaroon ng maraming infrastructure development, etc. So yun yung pwede ng maging maraming masyado ng adjustment na gagawin. Kung pag-uusapan natin yung mga matatandang city na, magastos na yun. Urban renewal na eh. Pero kung gagawa tayo ng mga bagong development, kagaya sa mga umuusbong ng mga syudad ngayon, ano yung mga syudad na yun? Yan, San Jose del Monte, Bulacan, Malolos, ano pa ba? Yung mga dito sa Kabisayaan, Cebu, Laguna, sa iba pang mga maluwag-luwag pa ng mga city. Sana maging inspirasyon natin yung mga policy makers, mga urban planners, yung ginawa nila doon sa Singapore. At yan ay ilan lamang sa mga gusto kong i-share sa inyo. Dahil ako naman ay meron namang karapatan din na mag-share ng aking napansin bilang isang arkitekto na may alam din, Kasi pinag-aralan din namin yung urban planning. Kaya gusto kong i-share sa inyo. At syempre, mas lumalawak yung horizons natin, yung ating pananaw kapag napupunta naman tayo sa ibang lugar. Kaya kayo, kapag nag-travel din kayo, pwede nyo ring makuha ano yung mga matututuan nyo doon sa mga cities o mga lugar na pupuntahan nyo. Hindi man dito sa Pilipinas, hindi pwedeng overseas sa ibang bansa. Okay, so maraming salamat po. Sana natuto po tayo dito sa episode na ito. At sa susunod, sama-sama pa rin po tayo. Hanggang sa susunod, ako po si Architect Ed. Ingat! Bye!